Isang batang lumaki sa bahay na maraming bawal. Isang kriminal na lumaki sa buhay dala ang madilim na nakaraan. Dalawang taong parehong walang kalayaan at isang paglalakbay na magtuturo sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pamilya. Pero tandaan, hindi lahat ng kwento ng pag-asa nagtatapos sa kaligtasan. Balikan natin ang kwento ng crime thriller movie na A Perfect World. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Year 1993. Nagsimula ang lahat sa isang malamig at madilim na kulungan sa Texas. Sa pagitan ng mga rehas, may isang matandang preso na naglabas ng maliit na salamin. Ginamit niya ito para makausap ang preso sa kabilang selda. Sa likod nila, abala si Butch Haynes, kalma pero matalino, patuloy sa pagbubutas ng pader. Ngayong gabi, tatakas na sila sa impyernong ito. Nang matanggal ang bakal na harang, mabilis silang dumaan sa makipot na butas. Agad kumilos si Butch. Inihagis niya ang kumot para humarang sa umiikot na fan. Doon nila nabuksan ang daanan. Bago sila tumalon sa mataas na pader, hinarap ni Butch si Jerry, ang kanyang kasama. Magkaintindihan tayo, sabi niya ng diretsyo. Hindi kita gusto. Paglabas natin dito, tapos na ang samahan natin. Sumagot si Jerry, pabulong. Sino bang nagsabing gusto kita? Bigla nilang sinunggaban ang isang empleyado ng kulungan at tinutukan. Pinilit nilang magmaneho ito palabas gamit ang kotse niya. Sa isang tahimik na komunidad, walang kamalay-malay ang mga tao sa panganib na paparating. Masayang nagdiriwang ang lahat ng Halloween, puno ng kulay, tawa at mga batang naka-costume. Maliban sa isang pamilya, ang mga Perry. Ipinaliwanag ni Gladys sa kanyang mga anak na dahil sa kanilang paniniwala, hindi sila sumasali sa ganitong klaseng selebrasyon. Sigaw ng mga batang nakasuot ng magagandang costume sa pintuan ng mga Perry. Pasensya na, hindi kami sumasali sa Halloween dahil sa aming relihiyon, paliwanag ng may bahay at pinapasok ang mga anak. Isinara niya agad ang pinto, pero ang bunsong si Philip hindi mapakali. Binuksan niya ang kurtina at tahimik na pinanood ang ibang batang nagkakasiyahan. Habang ang kanilang bahay ay binabato ng itlog. Hindi niya maintindihan. Bakit iba siya? Bakit hindi siya pwedeng sumaya tulad nila? Pero hindi pa iyon ang pinakamasamang mangyayari sa kanya. Sa loob ng kanilang sariling kusina, biglang nagkaroon ng kaguluhan. Hawak ni Jerry ang nanay niya. May nakatutok na baril. Nagulat si Philip, lumapit siya para tumulong. Pero isang malakas na sampal ang tumama sa kanya. Natumba ang bata, kita ang takot sa kanyang mukha. Doon na pumasok si Butch at sinipa si Jerry. Nakawala ang babae at tumalsik ang baril sa harapan ni Philip. Sa halip na sigawan o madaliin, marahang lumuhod si Butch. Bata, damputin mo ang baril at dalhin mo sa akin, sabi niya sa pinakamaamong boses na kaya niya. Dahan-dahang sumunod si Philip, hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya natatakot sa kriminal na ito. Ngayon, itutok mo sa akin, biro pa ni Butch. At sabihin mong, taas ang kamay, taas ang kamay. Mahina pero sumusunod na sagot ng bata. Tumawa si Butch, parang tuwang-tuwa sa lakas ng loob ni Philip. At kahit sandali, napangiti rin ang bata. Pero biglang bumulaga ang isang matandang lalaki sa pintuan. Sa isang iglap, hinablot ni Jerry ang ina ni Philip, habang si Butch naman ay tumutok ng baril sa matanda. Ibaba mo ang baril, sigaw ni Butch. Nanginig ang matanda at napaatras. Dalhin natin ang babae, sigaw ni Jerry. Ayoko, sagot ni Butch. Wala tayong oras, gising na ang mga kapitbahay. Nagkatinginan silang dalawa, dadalhin natin ang bata. Bago pa makasigaw ang ina ni Philip, kinaladkad na siya ng mga presong tumakas. Sumakay sila sa kotse at mabilis na umarangkada. Sunod-sunod na putok ng shotgun ang humabol sa kanila. Habang ang ina, umiiyak, nanginginig, ay walang nagawa kundi panoorin ang papalayong sasakyan. Isang desisyon, isang segundo, at may batang hindi na muling babalik sa dating buhay. Sa opisina ng Texas Rangers, mabilis kumalat ang balita tungkol sa pagtakas ng dalawang preso. Habang binabasa ni Chief Red Garnett ang report, lumapit ang deputy niyang si Tom. Ano raw ang sabi ng gobernador? Tanong ni Tom. Pinaalala niya na may eleksyon ngayong taon, sagot niya ng malamig. Ibig sabihin, ayaw ng iskandalo, typical na galaw ng mga politiko. Binuklat pa ni Red ang file. Isa sa mga tumakas ay may kasong manslaughter, 20 taon, pero ang isa, pamilyar sa kanya. Armed robbery, 40 years, kay Butch Haynes, hindi niya ito inaasahan. Habang nakatutok si Red sa mga dokumento, sa kanya lang napansin ang isang babaeng tahimik na nakaupo sa gilid. Sana hindi ka nagiinom, sabi ni Red. Yung huli naming secretary, wala nang ginawa kundi uminom. Nagulat ang babae, nakangiting umiling, pero agad niyang nilinaw, hindi po ako nag-a-apply bilang secretary. Galing akong Huntsville, pinadala ako ng gobernador. Ako si Sally Gerber, criminologist. Kinamayan siya ni Tom. Pero si Red, tiningnan lang siya mula ulo hanggang paa, puno ng pagdududa. Para bang hindi siya naniniwala na isang babae
ang aalalay sa paghuli ng mga pugante. Ipinaliwanag pa ni Sally ang profile ng mga preso, ang posibleng galaw at ang pattern ng pag-iisip ng mga kriminal, pero pinutol siya ni Red. Makinig ka, Sally, isa itong manhunt. Hindi ito malulutas sa magagandang salita at psychology lesson. Trabahong marumito. Paglabas nila, naghihintay ang isang bagong mobile headquarters, nakakabit sa isang makintab na pulang Chevy. Sumalubong sa kanila si Saunders, assistant ng gobernador. Ipinagmalaki nito ang sasakyan. Latest technology! Sinabi niyang pagkatapos ng parade ng gobernador, ibibigay na ito sa kanya. Pero hindi na makapaghintay si Red. Kailangan na niyang simulan ang manhunt. Sumama si Tom, si Sally, at ang federal agent na si Bobby Lee. Sa kabilang banda, patuloy ang kabaliwan ni Jerry sa sasakyan. Nagpapaputok ng baril kung saan-saan. Nainis si Butch. Pinahawak niya ng manibela ang bata, hinarap si Jerry at binasag ang ilong sabay kuha ng baril. Tumigil ang sasakyan sa isang tindahan. Philip, makinig ka. Bibili lang ako ng sigarilyo at beer. Hawakan mo ito. Inabot ni Butch ang baril sa bata at iniharap siya kay Jerry. Kapag gumalaw siya, barilin mo. Natawa lang si Jerry. Pero nang kinasa na ang baril, biglang kinabahan. Naging seryoso ang mukha. Alam niyang isang maling kalabit lang ng baril ng bata, tapos na siya. Nang sila na lamang dalawa, tinakot ni Jerry ang bata. Hindi ka pa nakakagamit ng baril kahit kailan, di ba? Tumahimik ka, mister. Matapang na sabi ni Philip. Dahan-dahang lumapit si Jerry. Lalaki ka ba talaga? Pang-aasar niya. Saglit na lumipat ang tingin ni Philip, naagaw ni Jerry ang baril. Tinutok sa batang natatakot na. Pero wala na palang bala. Naloko siya ni Butch. Hinila niya sa damit ang bata, bigla siyang kinagat. Napabitaw si Jerry sa sakit. Kinuha ni Philip ang baril at nagtatakbo palabas ng kotse, papunta sa maisan. Humiga si Philip sa damuhan, puno ng kaba, niyakap ang mga binti. Natatakot na mahanap siya ni Jerry. Narinig niya ang kaluskos ng damo sa malapit, katapusan na niya. Ngunit pag-angat niya ng tingin, si Butch. Sumenyas na huwag maingay at hiningi ang baril. Si Jerry naman, nakangiting gumagapang, buong akalay na hanap na niya ang bata. Pero paghawi niya sa mais, si Butch. Tinutok sa mukha niya ang baril. Pero hindi siya natakot. Anong magagawa mo dyan, ihahampas sa akin? Pinakita ni Butch ang biniling bala. Nalusaw ang ngiti ni Jerry. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa maisan. Si Philip, puno ng pawis, nagtatago sa gilid ng tindahan. Lumapit si Butch. Sasama ka ba o hindi? Tanong niya. Yumango si Philip at pumasok sa sasakyan. Ngayon, dalawa na lang ang sakay ng kotse. Inabutan ni Butch ng soda ang bata. Babarilin mo rin ba ako? Tanong ni Philip. Hindi, magkaibigan tayong dalawa. Kung papipiliin ako, ikaw ang gusto kong kasama kaysa sa kanya. Unti-unting nawala ang takot ng bata. Ano sa tingin mo itong sinasakyan natin? Biglang tanong ni Butch. Kotse, mali ka. Isa itong time machine. Ako ang kapitan at ikaw ang navigator. Natuwa ang bata. Tinuro ni Butch ang daan. Ayun ang hinaharap. Yung pinanggalingan natin, yun ang nakaraan. Kapag masyadong mabagal ang galaw, apakan mo lang itong gas. At pag masyadong mabilis, ito namang brake. Pasimple niyang tinuturuang magmaneho ang bata. Samantala, sa sasakyan ng mga pulis, patuloy ang pagsunod nila kay Butch matapos matagpuan ang bangkay ni Jerry. Gusto ni Sally na harangan lahat ng posibleng daanan, pero walang nakikinig sa kanya. Pwede raw ba nilang tapusin si Butch kung may pagkakataon? Tanong ni Tom, nakikipag-ugnayan sa ibang pulis. Nag-aabang ang lahat sa sagot ni Red. Hindi, hulihin siyang buhay. Sa isang farm, nakakita si Butch ng isang Ford. Kanina pa siya naghahanap ng ganitong sasakyan. Ford ang laging minamaneho ng tatay ko, kwento niya kay Philip. Nagmamadali silang lumipat ng kotse. Muntik nang maiwan si Philip. Nataranta si Butch, hinila ang bata papasok sa bintana. Ngunit sumabit doon ang may-ari, ayaw silang pakawalan. Babarilin na sana ito ni Butch, pero inunahan siya ni Philip, kinagat ang kamay ng lalaki para bumitaw. Nang makarecover, inusisa ni Butch ang buhay ng bata. Saan nakuha ang pangalan mo? Sa daddy ko. Kailan mo siya huling nakita? Nagkibit balikat ang bata. Parehas pala tayo, Philip. Parehong pogi, parehong mahilig sa RC Cola, at parehong walang tatay. Sumimangot si Philip sa huling sinabi ni Butch. Sabi ng mama ko, babalik daw siya. Kapag 10 taong gulang na ako, well, nagsisinungaling siya sa'yo. Hindi na babalik ang tatay mo. Nalungkot ang bata. Ang mga lalaking tulad natin, Philip, kailangang mag-isa. Hanapin ang sarili nating kapalaran. Nakarating ang grupo ni Red sa farm. Binuksan niya ang likuran ng kotseng ginamit ni Butch. Naroon ang bangkay ng empleyado sa kulungan. Napatakbo si Sally, tila bumabaliktad ang sikmura sa nakita. Sinundan siya ni Red at inabutan ng panyo. Sa loob ng sasakyan, ikinuwento ni Sally ang buhay ni Butch. Robert Haynes, kilala bilang Butch, pinanganak sa Amarillo pero lumaki sa New Orleans. Nakapatay ng isang lalaki sa edad na 8. Paano niya pinatay? Tanong ni Red. Binaril ng 38mm pistol.
na nakuha niya sa bahay aliwan. Doon sila nakatira. Anong ginawa ng mga pulis? Tanong ni Tom. Umiling si Sally. Wala. Wanted ang lalaking pinatay niya kaya nakalusot. Nakapasok siya sa school, maayos na ang buhay, pero noong 12 taong gulang siya, nagbigti ang nanay niya. Nasaan ang tatay niya? Iniwan sila noong 6 na taong gulang siya, isang maliit na kriminal. Pero bumalik ito pagkamatay ng babae. Kinuha niya si Butch at bumalik sila sa Amarillo. Pagkalipas ng 1 taon, may kaso na naman si Butch. May pinatay ulit? Tanong ni Tom. Umiling si Sally. May nakita siyang isang Ford na sasakyan at minaneho ito. Mababaw lang na kaso. Pero binigyan siya ng judge ng 4 na taon sa juvie. Doon siya natutong maging kriminal. Ganun ang nangyayari, hindi ba Red? Hula ni Tom. Pero si Chief Red Garnett hindi makasagot. Mabigat ang kalooban. Lumapit si Sally at tinitigan siyang mabuti. May iba pa siyang nalalaman. Samantala, itinigil ni Butch ang sasakyan para ibili ng damit si Philip. Bago ang lahat, kailangan nating mag-isip ng bagong identity. Mag-isip ka ng bago mong pangalan. Kahit anong pangalan? Kahit ano, sagot ni Butch. Sa loob ng tindahan, binati sila ng sales lady. Mukhang kailangan mo ng pantalon, sabi ng babae kay Philip. Pati brief at sapatos. Sumama ka sa kanya, Buzz, utos ni Butch. Habang bumibili ng lubid, napatingin siya sa may-ari ng tindahan. Nakikinig ito sa radyo kung saan ibinabalita ang isang manhunt. Bumalik ang babae kasama si Philip, dala ang bagong damit at isang Halloween costume. Nagustuhan ito ni Buzz, 50% off. Tumingala si Philip kay Butch. Gusto niya itong ipabili, pero hindi na makapag-focus si Butch. Nagtama ang tingin nila ng may-ari. Nakikinig sa radyo kung saan ibinabalita ang manhunt. Naghihinala na ito. Saka na natin bibilhin. Bumalik ka na sa kotse, anak, pagpapanggap ni Butch. Pero paglabas niya sa tindahan, nakaabang na ang kotse ng pulis. Binunot niya ang baril. Nagmamadaling bumalik sa sasakyan. Pero wala doon si Philip. Papalapit na ang pulis, hinarangan ang daan niya. Iniatras niya ang kotse, dire-diretso, hanggang sa bumangga siya sa kotse ng pulis at sumalpok iyon sa isa pang sasakyan. Saka siya umabante, pero may isa pang police car na naghihintay. Binangga niya rin ito hanggang sa sumalpok sa isang bahay. Si Philip naman, bumalik pala sa tindahan. Kinuha ang costume at tinago sa loob ng kanyang damit. Pero nakita siya ng sales lady. Buzz, isa kang magnanakaw, galit na sabi ng babae. Binalikan siya ni Butch, pero hindi pinasakay. Ikaw ang bahala, Buzz! Hinintay niyang magdesisyon ng bata kung gusto pang sumama sa kanya. Tumakbo si Philip papunta sa kotse. Tinulungan siyang makasakay ni Butch at umalis na sila sa lugar na iyon. Tumigil sila sa likod ng abandonadong gusali. Tinanong ni Butch kung ano ang tinatago ng bata. Halloween costume, sabi nito. Ninakaw mo sa tindahan? Hindi makapaniwala si Butch. Sige, isuot mo. Hindi ka galit? Tanong ng bata. Magkalinawan nga tayo. Masama ang magnakaw, okay? Pero kung may kailangan ka at wala kang pera, pwedeng utangin mo muna. Nang makadaan ang mga humahabol na pulis, bumalik na sila sa kalsada. Tingnan mo, ano iyon? Turo ni Philip sa kasalubong nilang sasakyan. Mukhang bagong klase. Parang kulay silver na pating, biro ni Butch. Wala silang kamalay-malay na sina Red ang makakasalubong nila. Bumusina pa ito ng malakas at tinuruan si Philip na sumenyas. Para mapansin sila, natuwa rito ang driver, bumusina rin pabalik. Pero nakuha ng tunog ang atensyon ni Sally. Sumilip siya sa bintana. Anong Halloween costume ang ninakaw ng bata? Tanong niya. Casper, the friendly ghost, sagot ni Bobby. Ayun sila, nakasalubong natin. Agad silang umikot at hinabol sina Butch. Hindi ito ligtas patakbuhin ng ganyan kabilis, sabi ng kasamahan ng driver. Pero hindi ito nakinig. Pinatago ni Butch si Philip. Mabilis siyang lumiko papunta sa damuhan. Walang preno ang habol ng mga pulis kay Butch hanggang sa bumitaw ang trailer sa likod ng kotse. Gumulong ito ng tuloy-tuloy, diretso sa mga puno at nakawala sina Butch. Tumalsik ang 4 na sakay ng trailer sa isang dulo nito. May sumigaw. Papatayin mo ba kami? Galit na bumaba si Red mula sa sasakyan. Stranded na sila ngayon sa lugar na iyon. Sa opisina ng gobernador, kinausap nito ang nanay ni Philip. Kinamayan siya, napapalibutan ng mga kamera. Makakauwi ka kasama ang anak mo, pangako. Humarap ang gobernador sa mga reporter at nagmamayabang. Ipinagamit ko ang bago nating high-tech na sasakyan para sa manhunt na ito. Samantala, nakarating na sina Butch sa putol na kalsada. Pinapapili niya si Philip kung maglalakad ba sila o babalik na lang. Saan ba tayo pupunta? Tanong ng bata. Inilabas ni Butch ang isang postcard. Dito, sa Alaska, Philip. Ang ganda, nakapunta ka na ba dito? Hindi pa, pinadala lang sa akin ito. Tinago niya ulit ang larawan. Ano, gusto mo bang maglakad na lang? Gaano kalayo? 1,500 miles. Kinabahan ng bata. Napatawa si Butch at inutusan itong i-check ang supply nila. Paubos na ito. Halika. Tumawid sila sa bakod. Saan tayo pupunta? Tanong ng bata.
Magti-trick or treat tayo. Tumigil si Philip sa paglalakad. Anong problema? Hindi ako pwede. Bakit hindi? Sabi ni Mama, bawal sa relihiyon namin. Hindi makapaniwala si Butch. Ikaw ang tinatanong ko, Philip. Hindi ang mama mo. Hindi ang Diyos. Gusto mo ba? O ayaw mo? Nag-isip ang bata. Tumango. Masaya siyang humabol kay Butch at hinawakan ang kamay nito. Kumatok si Philip sa isang puting bahay. Pinagbuksan siya ng isang babae. Trick or treat. Napaka-cute mo namang multo. Trick or treat, ma'am, pag-uulit ng bata. Tapos na ang Halloween, hindi ka umabot sa candy. Pasimpleng nilabas ni Butch ang kanyang baril. Natakot ang babae. Dali-daling kumuha ng mga pagkain at isinilid ito sa paper bag ng bata. Dinagdagan pa ng pera. Anong sasabihin mo, Philip? Salamat po. Sa bago nilang kotse, tinanong ni Butch si Philip kung ano pang bawal sa relihiyon nila. Wala kaming Pasko, wala ring birthday o mga party. Napailing si Butch. Hindi ka pa rin siguro nakakapunta ng carnival. Hindi pa. Cotton candy? Nakakita ako isang beses pero di ko pa natitikman. Malungkot na sagot ng bata. Roller coasters? Nakita ko na sa picture. Naiinis si Butch. Philip, isa kang American na may karapatang kumain ng cotton candy at sumakay sa roller coasters. Talaga? Oo naman! Nagkaroon ng malupit na ideya si Butch. Itinali niya si Philip sa bubong ng kotse. May suot na shades, nakataas ang mga kamay at dinadama ang hangin habang mabilis na pinapatakbo ni Butch ang sasakyan. Sa ngayon, ito muna ang roller coaster. Bilisan mo pa, Butch. Puno ng tuwa ang bata. Sa gitna ng pagtakas, natagpuan nila ang bagay na pareho nilang hinahanap. Pero sa mundong ito, walang libreng pangarap at malapit nang masubok ang kanilang samahan. Sumapit na ang gabi. Stranded pa rin ang grupo ni Red. Nakaupo sila ni Sally sa harap ng apoy. Dati kang sheriff sa Amarillo bago ka naging ranger, sabi ni Sally. Nabasa niya ang file ng hepe. Nakalista ka sa juvenile court bilang amicus curiae, tagapayo ng hukuman na may taglay na ebidensya. Alam ni Red ang pinupunto ng babae. Hindi ito makasagot. Ipaliwanag mo nga sa akin, bakit binigyan ng 4 na taon si Butch dahil lang sa isang joyride? Pamimilit ni Sally. Bakit hindi na lang probation? May tahanan ng bata? May tatay? Ang tatay ni Butch, nambubugbog siya. Kung ibinalik sa kanya ang bata, baka abusuhin lang nito. Sa juvie naman, alam kong may mga batang tumino doon. Depensa ni Red. May koneksyon ako sa judge. Sinabihan ko siyang iyon ang tamang desisyon. Pero puno ng pagsisisi ang mga mata ni Red. Nagpapahinga sa gitna ng maisan sina Butch. 5 araw na lang, makakarating na tayo sa Alaska, pangako ni Butch. Pero nakayuko lang si Philip. Anong problema? Gusto ko nang umuwi, sagot ng bata. Bakit hindi mo agad sinabi sa tindahan pa lang? Kasi nagnakaw ako, mapupunta ako sa kulungan. Tapos, mapupunta ako sa impyerno. Mapait ang ngiti ni Butch. Parehas lang iyon, Philip, tinitigan niya ang bata. Makakauwi ka sa inyo, pangako. Ngumiti si Philip. Matutulog na sana si Butch nang tumawag ito. Butch, kaya kong mag-drive? Marami kang kayang gawin, Philip. Pinakuha niya ang notepad at ballpen sa unahan ng kotse. Ngayon, gumawa ka ng listahan ng lahat ng gusto mong gawin, pero ipinagbawal sa'yo. Anong spelling ng rocket ship? Tanong ng bata. Biglang nagliwanag ang paligid. Nakita sila ni Mac, ang bantay sa farm. Nagpapahinga lang kami ng anak ko, sabi ni Butch. Sa bahay na kayo matulog? Hindi na. Kailangan na rin naming bumiyahe. Gigisingin ko kayo bukas ng maaga. Pakakainin ko na rin kayo, suggestion ni Mac. Tiningnan ni Butch si Philip. Tumatango ito. Pagsapit ng umaga, ginising sila ng isang batang lalaki. Kasunod nito ang isang matandang babae, agad na humingi ng paumanhin. Ako si Lottie, asawa ni Mac. Ito ang apo naming si Cleveland. Pinaghanda sila ni Lottie ng agahan. Dumating si Mac at binati sila. Bata, kunin mo ang thermos ko sa truck, utos nito kay Cleveland. Pero hindi agad kumilos ang bata. Binatukan ito ni Mac. Hindi mo ba ako naririnig? Hindi nagustuhan ni Butch ang pananakit sa bata. Matapos kumain, naglaro si Butch kasama si Cleveland. Tuwang-tuwa ang bata habang iniikot niya ito. Humahalakhak sa saya. Napansin ni Butch ang koleksyon ng vinyl records. Mahilig siya sa musika. Kumuha siya ng isa at pinatugtog. Pagkasunod, sinimulan niyang isayaw si Lottie. Sumabay na rin ang mga bata. Matagal na panahon na, mula nang makarinig siya ng ganitong musika. Napuno ng saya ang maliit na bahay. At kahit sa isang sandali, nakalimutan ni Butch ang madilim na buhay na meron siya. Pero nang tumigil ang tugtog, narinig niya ang radyo ni Mac. Ang balitang pilit niyang iniiwasan. Pumasok si Butch sa banyo. Pinatay ang radyo. Kinuha niya ang patalim na nilalaro ni Mac. Aalis na kami. Papatayin ko kayong lahat kapag may ginawa kang kalokohan. Paglabas nila, tinawag na ni Butch si Philip. Pero ayaw pa silang paalisin ni Cleveland. Iikot mo ulit ako, sabi ng bata kay Butch. Halika rito, sigaw ni Mac sa apo. Pero hindi sumunod si Cleveland. Hinila siya ni Mac at pinagpapalo. Hindi nakapagpigil si Butch nang marinig ang iyak ng bata. Isang tunog na pumukaw sa kanyang madilim na nakaraan. Hindi na siya nakapagpigil.
Lumapit siya at sa isang iglap, sinapak si Mac. Bumagsak ito sa sahig. Nilabas ni Butch ang baril at itinapat sa matanda. Bakit mo sinasaktan si Cleve? Dahil mabagal ba siyang kumilos? Ha? Minsan excited lang siya. At hindi niya naririnig lahat ng sinasabi mo. Nakakasuka ka. Nilamon na talaga ng galit si Butch. Kunin mo ang lubid sa kotse, utos niya kay Philip. Pero hindi makagalaw ang bata. Sigaw niya. Napilitan itong sumunod. Puno ng takot. Ayaw niya ang nangyayari. Hawakan mo ang bata at sabihin mong mahal mo siya. Utos ni Butch kay Mac. Sabihin mo. Mas lalo niyang inilapit ang baril. Pakiusap, Mr. Alam kong mabuti kang tao, sabi ni Lottie. Kinuha ni Butch ang lubid mula kay Philip at iginapos si Mac. Isinalang niya ulit ang musika. Pagkatapos lumuhod siya sa harap ni Philip. Pwede kang maghintay sa kotse o pwede kang manood. Malaki ka na. Umiiyak na si Philip. Pakiramdam niya. May mas malupit pang gagawin si Butch. Humarap si Butch kay Mac. Nilagay ang daliri sa gatilyo. Pero nagsimulang magdasal si Lottie. Ayaw tumigil, paulit-ulit. Naririndi si Butch sa bawat salita. Ibinaba niya sandali ang baril. Kinuha ang tape at tinakpan ang bibig ni Lottie at Cleve. Tumulo ang luha ni Philip. Takot na takot siya. Nanginginig ang bata. Hindi niya alam kung sino ang nasa harap niya. Kaibigan ba o kriminal? Ayaw niyang gawin ito ni Butch. Ayaw niya itong makita. Natapos ang musika. Kinuha ulit ni Butch ang baril, pero wala na ito sa sahig. Nagtaka siya. Paglingon niya kay Philip, tinamaan siya sa tiyan. Umiiyak na tumakbo si Philip palabas ng bahay. Itinapon niya ang baril sa balon. Kinuha ang susi ng kotse at inihagis sa malayo. Tapos, tumakbo siyang palayo. Pinilit ni Butch na sundan ang bata. Malala ang tama niya. Iniwan niya ang patalim para magamit ni Mac. Thanks for your hospitality. Sinundan niya si Philip papunta sa malawak na lupain. Sumisigaw siya, nagpapaliwanag. Isa kang bayani, Philip. Bukas, nasa dyaryo ka na. Ikaw ang batang nagligtas sa pamilyang iyon. Pero hindi ko naman sila kayang patayin. Dahan-dahang naglakad si Butch. Hawak ang malalim na sugat. 2 tao lang ang napatay ko sa buong buhay ko. Yung isa, sinaktan ng nanay ko. At yung isa, sinaktan ka. Umakyat si Philip sa taas ng puno. Sa ilalim nito, pagod na umupo si Butch para magpahinga. Alaska, Philip, paalala niya. Nasabi ko ba sa'yo na doon nakatira ang tatay ko? Siya ang nagpadala nitong postcard. Binasa ni Butch ang nakasulat sa likod. Dear Butch, walang kinalaman sa'yo ang pag-alis ko. Napakaganda dito sa Alaska, malamig, balang araw. Pwede kang bumisita at mas kikilalanin natin ang isa't isa. Halos mawalan na si Butch ng malay sa dami ng dugong nawawala sa kanya. Magpapahinga lang tayo, tapos magdesisyon ka, hingal niya. Nahiga siya sa damuhan. Umiiyak si Philip habang pinapanood siya. Papunta na sa kanila ang team ni Red. Natimbrihan sila ni Mac. Gusto ng gobernador, ilipad dito ang nanay, sabi ni Tom. Tumingin si Red kay Sally. Hinintay ang opinyon nito. Magandang ideya yan, sagot ni Sally. Bumaba si Philip mula sa puno. Ginising niya si Butch. I'm sorry, malungkot niyang sabi. Alam ko, sagot ni Butch. Pinilit siyang pinatayo ng bata. Kung kailangan talagang mangyari ito, masaya ako na ikaw ang gumawa. Hindi ibang taong hindi ko kilala. Sinusubukan ni Butch pagaanin ang loob ng bata. Narinig nila ang mga sirena, palapit ng palapit. Tumakbo ka na, sabi ng bata. Hindi na, Philip, kailangan ko ng time machine para sa pupuntahan ko. Hindi makalapit ang mga pulis sa pag-aakalang may dalang baril si Butch. Gamit ang megaphone, nakipagnegosasyon si Red. Pakawalan mo ang bata at pag-uusapan natin ito. Hindi ko yan magagawa. Kung aalis kayo rito, iiwan ko ang bata sa border. Kung hindi, babarilin ko siya. Nagulat si Philip. Bumulong si Butch. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Alam mong wala tayong baril. Dumating ang isang helicopter. Sinundan ito ng tingin ni Philip. Ayan na ang rocket ship mo, biro ni Butch. Tingin mo? Makakasakay ako diyan? Tanong ng bata. Butch, narito na ang ina ng bata, sigaw muli ni Red. Ang mama ko, may costume ka na. Tingin mo, papayagan ka na niyang mag-trick or treat? Tanong ni Butch. Nagawa ko na naman sa isang bahay, nakangiting sagot ni Philip. Pakiusap, ibibigay ko ang lahat na hiling mo. Gusto ko lang iuwi ang anak ko, pakiusap ng ina sa megaphone. Handa ka na bang umuwi? Tanong ni Butch sa bata. Yes sir, sumigaw si Butch. May candy ba kayo dyan? Kung meron kayong candy, may ipapadala akong multo. Agad namang nangolekta ang mga pulis. Kailangang ipangako ng mama niya na isasali siya sa Halloween. At ipangako na dadalhin siya sa fair para sa roller coaster at cotton candy kahit kailan niya gusto, demand ni Butch. Gusto ko nang umuwi, Butch. Hindi masama ang mama ko. Binibigay niya sa akin ang mga bagay na yan, sabi ni Philip. Huwag mo akong lokohin, Philip, niyakap niya ang bata. Pangako, sigaw ng ina. Mapagkakatiwalaan ba natin siya? Oo, mabuti siyang mama. Isiniksik ni Butch ang pera sa loob ng damit ni Philip. Itago mo ito. Hindi ka naman masama. Hindi ba, Butch? Ngumiti si Butch. Oo, pinalakad na niya si Philip palapit sa ina.
habang si Butch ay gumapang palayo. Sa panig ng mga pulis, nakahanda ang rifle na babaril sa kanya. Pero tumigil ang bata sa paglalakad. Lumingon pabalik, hindi kayang iwan si Butch. "Philip, halika na," tawag ng ina. Pero binalikan niya pa rin si Butch. Niyakap ito ng mahigpit at hinila patayo. Hawak kamay silang naglakad patungo sa mga pulis. Hindi makapaniwala ang mga ito. Anong binabalak niya? "Sumusuko na siya," sabi ni Sally. Mayroon pa rin siyang dalang baril. Ibinaba ni Red ang sariling baril. "Huwag mo siyang babarilin hanggat hindi ko sinasabi." Bilin nito sa tauhan at sinalubong sina Butch. Sa gitna ng lupain, nagtagpo ang tatlong lalaki, ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. "Wala akong baril, kaya itapon mo na rin ang sayo," wika ni Red. "Tinapon na nitong kaibigan ko ang baril namin," sagot ni Butch. "Bigyan mo ako ng kaunting oras, kakausapin ko lang ang bata." Tumango si Red. Humarap si Butch kay Philip. "May ibibigay ako sayo." Nakaabang ang sniper, handang bumaril anumang oras. "Sandali lang," pigil ni Sally. Dumukot si Butch sa kanyang bulsa. Akala nila ay bubunot ito ng baril. "Balang araw, baka ikaw ang makakapunta." Iaabot nito ang postcard kay Philip, ngunit paghugot niya. Malakas na sigaw ni Sally. Tumakbo siya papunta roon. Huli na ang lahat. Umiiyak si Philip. Ibinangon siya at niyakap hanggang sa hinila palayo ang bata ng kanyang ina. Tuluyan nang natumba si Butch. Puno ng hinagpis ang mukha ni Red at ni Sally. Kinuha ni Philip ang postcard sa kamay niya. Sinuntok ni Red si Bobby Lee. "Hindi ko sinabing barilin mo siya." Lumapit din si Sally. Tinuhod si Bobby bago habulin si Red. "Alam mong ginawa mo lahat ng makakaya mo." Sabay silang tumingala sa paalis na helicopter. Si Philip, sakay sa pangarap na rocket ship. Hawak ang dugo ang postcard, ang pangako ng Alaska. Isang lugar na pangarap nilang puntahan, isang pangako na hindi na matutupad, isang perpektong mundo na natagpuan nila ng panandalian lang sa isa't isa. Sa mundong puno ng problema, minsan, ang pinakamabuting tao ay yung mga taong minahal tayo kahit hindi sila marunong magmahal. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.